أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Ang lahat ng pagpupuri, pagdadakila, pagsamba ay kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ang pagpapala at kapayapaan mo pa sa ating propeta, si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So sa pagpapatuloy po ng pag-aaral natin ng sirah o talambuhay ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nung nakaraan ay nabanggit natin ang kwento ng muling pagsasaayos ng Quraysh sa Kaaba at kung ano ang naging bahagi o parte ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa pagsasaayos ng naging sigalot o hindi pagkakaunawaan sa pagitan ng mga Quraysh sa kung kanino mapupunta ang karangalan ng pagbabalik ng Hajarul Aswad o ng itim na bato sa posisyon nito nung patapos nilang gawin o itayo muli ang Kaaba pagkatapos na ito ay bahaim. So ito ay sinasabi natin na maaaring isa sa mga naging pangitain o naging palatandaan na ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam tulad ng mga naunang propeta sa kanya ay nagkaroon ng mga ganitong tagpo para maging katibayan laban sa mga kaum o laban sa mga tao niya na yun ay ang Quraysh na hindi nila makakalimutan na ito ay nangyari sa panahon na yun. So iyon ay nangyari 5 taon bago ang pagtatakda o paghirang kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam bilang huling propeta at sugo ni Allah. 10 taon matapos na sila ay ikasal ni Khadija radhiyallahu anha. At ang Propeta sallallahu alaihi wasallam pagkatapos nun ay namuhay ng normal na isang mangangalakal. Pero sinasabi na 2 taon pagkatapos noon o 3 taon bago niya tuluyang tanggapin ang revelasyon mula kay Allah subhanahu wa ta'ala sa pamamagitan ng Anghel Gabriel, o sinasabi na bago siya hirangin na isang propeta mula kay Allah subhanahu wa ta'ala, nagsimula ang propeta sallallahu alaihi wasallam na magmuni-muni o nakahiligan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na magpunta sa isang yungib o isang kuweba sa may halos sa labas ng Kaaba. Sa panahon natin ngayon na kung tawagin ay Jabalur Rahma, kaya at ang kuweba na yun ay tinatawag na Ghar al-Hira o ang kuweba ng Hira. So naging gawain ng Propeta sallallahu alaihi wasallam na magtungo at magpunta ron, manatili ng mga ilang araw, magdadala lamang siya ng baon niya, ng kanyang kakainin at iinumin, at dun siya nananatili ng mga ilang araw. Mumuni-muni siya doon, mag-iisip-isip at malayo sa mga ingay, malayo sa mga tao, malayo sa mga iba't ibang mga transaksyon. So doon ay sinasabi parang nag-meditate siya. Okay, at madalas niya yun ginagawa. Magpapaalam siya sa kanyang may bahay at doon ay mananatili siya. So sinasabi na halos 3 taon yun ay naging kagawian ng sugo o na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At nagpatuloy yon hanggang sa yun nga nagpakita sa kanya anong dumating na sa kanya na si Anghel Gabriel. So yung kuweba na yon na kung tawagin ay Ghar al-Hira o ang kuweba ng Hira, maliit lang yon sa loob. Sa mga nakapunta na ng Makkah, mga nakapag-Hajj, baka nagkaroon pa sila ng pagkakataon na magbisita yon dahil ngayon yun ay binibisita, tinitingnan, walang significance yung pagbisita nun maliban sa sabi natin na bagay na maaaring makapagpaalala sa atin patungkol sa kung paano ang naging simula ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at kung saan dung kuweba din na yon ay unang inihayag ang Quran kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So dahil sa bagay na yon may mga bumibisita at pumupunta ron, maaaring
sa pagkakita nila nung kuweba ay makaramdam sila ng pagbaliklog o pagtaas ng iman o mapaalalahanan sila patungkol kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So sinasabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam ay nagtutungo doon para mag-meditate, mag-isip-isip, mapalayo sa mga makamundong bagay, doon mapag-isa siya. At madalas ginagawa niya yung sinasabi sa mga nagdaan na Ramadan kahit bago pa yung pagtatakda sa kanya bilang isang propeta at sugo ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. So doon nagmumuni-muni siya, yung puso niya ay nakakaramdam ng pahinga, okay, napapanatag yung puso niya at natatahimik siya dahil malayo siya sa anumang mga immoralidad, malayo siya sa mga nakikita niya sa paligid niya ng mga pagsamba, sa mga Diyos-Diyosan. Kaysa mas mga panahon na yon, syempre siguro dala ng minsan sinasabi natin sa edad ba yung tao na nagkakaroon na ng mas malawak na pag-iisip at pananaw na naghahanap siya ng katahimikan. At sa pag-aaral natin ng katauhan o personalidad ng propeta sallallahu alaihi wasallam, maaring yun ay yung pa yung mas naging umiral sa kanya o yun yung mas nangingibabaw sa kanya dahil sa personalidad na meron siya. So mas ninanais niya na mapag-isa, mas ninanais niya na nakakapagmuni-muni at nakakapag-isip siya, tumitingin sa kalawakan, tumitingin sa kapaligiran niya, at nagpapaisip siya patungkol sa nag-iisang tagapaglikha. Dahil alam natin na ang propeta sallallahu alaihi wasallam bata pa lamang ay ang Hanafiya, umiiral na sa kanya yung paniniwala sa tunay at nag-iisang Diyos na tagapaglikha. So yung mga panahon na yung sinasabi na parang naging paghahanda na o tuluyang paghahanda para kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dahil nga sa napipintong pagtanggap niya ng revelasyon mula kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. So sinasabi natin dito yung pag-iisa niya, okay? At yung pagiging malayo niya mula sa immoralidad at mga dumi na umiiral sa mundo. Okay, ito yung dalawang katangian kasi na kumbaga bilang paghahanda, kasi doon nadadalisay at nalilinis yung kaluluwa din ng isang tao. Kapag nilalayo mo yung sarili mo sa mga gawaing maka-immoral, okay? At ikaw ay nagkakaroon ng pagkakataon na makapag-isip-isip ng malalim at makapag-isip ng tama. Okay? So yung pag-iisa mo, pag-iisa mo at pagiging malayo mo sa mga gawaing immoral, okay, at yung pag-iisa mo na yun nagtutulak din sa iyo para makapag-isip ka ng tama, doon nadadalisay yung katauhan o yung isip, yung kaluluwa ng isang tao. So sinasabi na ito yung dalawang kinakailangan ng mga katangian para sa pagdating talaga ng revelasyon kay Propeta sallallahu alaihi wasallam na malinis siya at kayanin ng isip niya yung yung revelasyon at na ibibigay sa kanya. So yun nga, 3 taon bago ang paghirang at paghayag kay Propeta sallallahu alaihi wasallam. At sinasabi rin na sa loob ng mga panahon na yon, ay nagkaroon na ng mga pangitain ng Propeta sallallahu alaihi wasallam. Dahil pagkalipas ng ilang mga taon, may mga nararanasan nga ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng mga kakaiba. Meron tinatawag o sinasabi yung mga muarrikhin, nabanggitin sa mga hadith ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, yung sinasabi na ar-ru'ya as-sadiqah, o yung mga panaginip na dumadating sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at paggising niya kinaumagahan ay nakikita niya kung ano mismo yung napanaginipan niya nung gabi. So ibig sabihin yung mga panaginip niya
nagkakatotoo. Yun yung tinatawag na ru'ya sadiqa. At sinabi, alam natin na ang panaginip ay isa sa mga paraan ni Allah subhanahu wa ta'ala para mag-iwan o magbigay siya ng inspirasyon sa mga tao. Kaya sinasabi, ito na nga lang yung nalalabi o natitira sa sinasabi na an-nubuwa o yung mga na ibinigay sa mga propeta. Minsan doon na lang na paparating sa mga panaginip ng tao. Okay, pero ang propeta sallallahu alaihi wasallam, itong mga pangitain na ito, itong mga nakikita niya na mga pangyayari, okay, na panaginipan niya nung gabi at kinaumagahan, makikita niya na nagkakatotoo. So, siyempre, para sa isang tao, may kababalaghan o may kahit paano makakaramdam ka ng kakaiba. Diba? Kasi isipin mo, ikaw sa sarili mo, kung managinip ka, tas makita mo kinabukasan, yun na yun nangyayari. Kaya etong bagay na sinasabi natin ay nangyayari ito, meron ito. Pero sa mga propeta, ito talaga ay paraan ni Allah subhanahu wa ta'ala para ipakita sa kanila yung kanilang pagiging kakaiba at yung kanilang pagiging propeta. So isa pa sa mga pangyayari o kaganapan na naging nakakaiba na naranasan at mga naging pangitain sa napipintong pagpropeta at paghirang kay Muhammad sallallahu alaihi wasallam bilang sugo ni Allah subhanahu wa ta'ala ay sa tuwing siya ay maglalakad, minsan nakakarinig siya ng mga boses at malinaw ng mga boses at nagsasalam sa kanya. Bumabati sa kanya, Assalamu alaikum ya Rasulullah. Naririnig niya yun, malinaw ng mga boses. So, pag titingnan niya sa likod, wala siyang ibang nakikita kundi mga puno at bato. So, sinabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam sa isang hadith, sabi niya, nasisiguro ko, sumusumpa ako kay Allah subhanahu wa ta'ala, sumusumpa ako sa Diyos na yung mga bagay na kung saan nanggagaling yung tinig o yung mga boses na yon ay galing mula sa mga bato at sa mga puno na nakikita niya pagka siya ay tumitingin sa likod. So sinasabi niya na yung boses nanggagaling sa puno at nanggagaling dun sa mga bato. So ibig sabihin na yung bumabati sa kanya at tumatawag sa kanya ng mga panahon na sugo ni Allah habang hindi pa siya itatakda o itatalaga talaga na sugo o propeta ni Allah subhanahu wa ta'ala, yung mga jamad o yung mga walang buhay na bagay na ito, puno at bato, ay bumabati na sa kanya at tinatawag na siya na Rasulullah, tinatawag na siya na sugo ng Diyos o sugo ni Allah subhanahu wa ta'ala. So itong mga bagay na to, walang duda na kabilang sa mga plano ni Allah subhanahu wa ta'ala para kay propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So binibigyan na ni Allah subhanahu wa ta'ala ang propeta sallallahu alaihi wasallam ng mga pangitain na tulad nito para sa pag dumating na yung panahon na itatakda na siya bilang propeta, yung mismo pagkakataon na hihirangin na siya bilang sugo at propeta ni Allah subhanahu wa ta'ala ay handa na siya. So sinasabi na ang propeta sallallahu alaihi wasallam ay nakadama siya kahit ng mga pagbabago sa sarili niya, na yun nga hindi niya mapigilan na manabik na mag-isa. Parang gusto niya lagi na nakakapag-isa, gusto niya nakakapag-meditate siya. Kaya nga sinabi natin na 3 taon bago siya talagang hirangin na isang propeta at sugo ni Allah subhanahu wa ta'ala ay naging kagawian niya ang pagpunta sa Gar al-Hira o sa kuweba ng Hira. At isang araw, sinasabi nga, buwan ng Ramadan. Kaya sabi pa ng mga muarrikhin at sinasabi nila na ito yung eksaktong petsa na kung saan nagpakita o dumating si Anghel Gabriel kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam para ibigay ang unang revelasyon. Sinasabi na ito ay nangyari buwan ng Ramadan, ika-21 araw sa buwan ng Rabi'il. Merong mga nag-message. Sandali lang po. Okay, so sinasabi na yon ay nangyari 21st ng Ramadan. Araw ng Lunes. Okay, araw ng Lunes. Buwan ng Rabi'il Awwal.
Rabiul Awwal, yes po, opo, Rabiul Awwal. Sinasabi na at ang mga ebidensya, mga pruweba ay nagtuturo na ito ang eksaktong petsa. Ito ang eksaktong petsa kung Ramadan 21, na kung saan dumating ang Anghel Gabriel kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at doon na nangyari yung kwento na alam halos siguro nating lahat, na kung saan ay niyakap siya ni Anghel Gabriel. Sinasabi na nagpakita si Anghel Gabriel sa mga ibang mga narration, sinabi nagpakita si Anghel Gabriel sa ang anyo niya ay anyo ng tao. Sabihin yung laki niya, laki ng tao, pero meron siyang mga pakpak. Kaya merong mga narration na hindi sinabi na nakita ng propeta sallallahu alaihi wasallam kung anong bagay o sino yung yumayakap sa kanya. Okay, so niyakap siya at narinig niya, sinabi sa kanya, "Iqra." Magbasa ka, sabi. Magbasa ka. Ay, sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, "Ma ana biqari." Paano ako makakapagbasa gayong kahit ngayon hindi ako marunong bumasa. Sabi niya, hindi ako nakakabasa. Hindi nga niya mabasa yung sarili niyang pangalan, sinasabi. At nalilito na masyado ang propeta sallallahu alaihi wasallam dahil hindi niya alam yung gagawin niya nung niyakap na siya, nung naramdaman na yung yakap na yun. So pagkatapos naramdaman nung pagkakataon na naramdaman ng propeta sallallahu alaihi wasallam na lumihigpit yung yakap, pinipiga na siya. Parang halos mawawalan na siya ng malay. At pagkatapos luluwag yung pagkakayakap sa kanya, at sasabihin ulit sa kanya, "Iqra." So sasabihin ulit ng propeta sallallahu alaihi wasallam, "Hindi ako nakakabasa," sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam. So hanggang sa uli, sinabi niya, dinaklot ulit siya ng mahigpit, niyakap ulit siya ng mahigpit, hanggang sa madama niya na nakaramdam na siya ng pagkapagal, nakaramdam na siya ng pagkapagod, at sinabi sa kanya, "Bumasa ka." Pinipilit nung boses na yun, o sinipilit nung sinasabi niya, sinasabi sa kanya na magbasa ka. So sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, "Hindi ako makabasa." Hanggang sa pagkatapos nga nung pangatlong pagkakataon na yun na siya ay sinasakmal o niyayakap ni Anghel Gabriel. Sabi sa mga narration na yung anghel, kahit si Anghel Gabriel ay napapagod sa pagyakap sa kanya, pagpapakita ng kung gaano kalakas ang propeta sallallahu alaihi wasallam, hanggang sa yun nga, pinalaya na siya, binitawan siya, hanggang sa narinig ng propeta sallallahu alaihi wasallam ulit yung tinig na nagsabi, "Iqra bismi rabbikal ladhi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram, alladhi 'allama bil qalam, 'allama al insana ma lam ya'lam." Sabi niya, bumasa ka sa ngalan ng iyong Panginoon na lumikha. Lumikha sa tao mula sa namuong dugo. Bumasa ka at ang Panginoon mo ay ang mapagbigay. Siya na nagturo sa pamamagitan ng panulat, nagturo sa tao ng mga bagay na hindi nila nalalaman. So ito na nga yung mga unang revelasyon, ito na yung mga unang ayat ng Quran na inihayag kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at naging ganap nga ang pagtalaga sa kanya bilang propeta. Dahil walang ibang tatanggap ng revelasyon mula kay Allah subhanahu wa ta'ala liban sa mga propeta at sugo. So yung mga nakakamangang salita na ito na tatak sa alaala ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dali-dali siyang bumaba, takot na takot, iniwan yung kuweba. Okay, at tahimik na tahimik yung gabi na yon. Okay, so habang yung puso niya kumakabog, imagine niyo yung scenario, no? Tahimik na tahimik yung lugar, wala kang ibang naririnig kung hindi yung kabog ng puso mo. Yun yung sitwasyon ng Propeta sallallahu alaihi wasallam. Yun yung naramdaman ng Propeta sallallahu alaihi wasallam. Takot na takot siya. Nangingilabot siya. Umuwi siya ng bahay at yun nga, nanginginig siya, dala ng takot. Okay? Pero sa loob ng bahay, nung pinapasok na siya ni Khadija radiyallahu anha, nakaramdam siya doon na naramdaman yung suporta at pagmamahal ng kanyang asawa na si Khadija radiyallahu anha. Subhanallah.
Sa mga pagkakataon na ito, maalala natin yung hadith ng Propeta sallallahu alaihi wasallam patungkol sa pagkakaroon talaga ng pinakamabuting bagay na maaari mong mata mo sa mundo. Sabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, ad-dunya mata' wa khairu mata'iha imra'atun salihah. Ang dunya, ang mundo, sabi niya, ay panandali ang kaligayahan at ang pinaka-mainam na magkakaroon ka dito sa mundo ay ang mabuting asawa. Na ito ang makikita at na ipamalas ni Khadija radhiyallahu anha, lalo higit sa mga pagkakataon na ito. Kasi imagine niyo yung sitwasyon, yung senaryo. Imagine niyo yun, no? Sa inyo nangyari yun. Siguro, pag uwi mo sa bahay at ginawa mo yun, baka kung ano-ano pa maririnig mo sa asawa mo, kung ano-ano maririnig mo sa pamilya mo, diba? Kasi totoo, hindi dahil kakaiba eh. Diba? Out of this world yung nangyayari at hindi maipaliwanag na sa pagkakakilala mo sa tao na yon, kay Propeta sallallahu alaihi wasallam, sa pagkakakilala nila, napaka-unusual na kumilos siya ng ganun. Pero alam na ni Khadija radhiyallahu anha na ang Propeta sallallahu alaihi wasallam ay meron ay hindi special siya na tao. Special. Kaya suporta, pagmamahal at ginhawa ang binigay ni Khadija radhiyallahu anha kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So bumaba ang Propeta sallallahu alaihi wasallam, pumasok sa bahay at ang sinabi niya, zammiluni, balutin ninyo ako. So sinasabi niya yun na kahit paano naghahangad siya na humapo yung nararamdaman niya na takot. Okay? At nung nagawa na niyang magsalita, ipinaliwanag na niya kay Khadija radhiyallahu anha yung pangitain o yung pangyayari na yun sa loob ng kuweba. At nagtatanong siya, ano ba nangyayari sa akin? Nangangamba na ako para sa sarili ko. Inaamin niya yung totoong nararamdaman niya kay Khadija radhiyallahu anha. Pero anong sagot ni Khadija radhiyallahu anha? Okay? Sabi niya, huwag kang mangamba. Huwag kang matakot. Bagkus magalak ka. Matuwa ka. Yun, mga salita na matigas na pananalita mula kay Khadija na mayroong kasiguruhan na sinasabi niya, magwalak ka, matuwa ka. Dahil sumpaman sa Diyos. Sabi niya, wallahi, sumpaman kay Allah, hindi ka itatatwa, hindi ka pababayaan, hindi ka iiwan ni Allah subhanahu wa ta'ala, hindi ka iiwan ng Diyos. Sumpaman sa Kanya. Okay? Nakipag-ugnayan ka sa mga kaanak. Okay? Innaka latasilur rahim. Ikaw ay pinagbubuklod mo yung mga kamag-anakan. Pinagbubuklod mo yung mga kamag-anakan, nagsasalita ka ng katotohanan, ipinagtatanggol mo ang mga mahihina, nagbibigay ka, tumutulong ka sa mga mahihirap, mga maralita at naghihikahos, at tinatanggap mo at kinagigiliwan mo yung mga panauhin at mga bisita at tinutulungan mo yung mga dinadapuan ng mga kalamidad o ng mga kasawian. Sa mga napakahalagang sandali na ito, napakahalagang pagkakataon na ito para kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, okay, ay naitala na yung walang yung papapanatag ni Khadija radhiyallahu anha kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa pamamagitan ng wisdom o yung karunungan na mula sa kanya. Of course, yun ay galing kay Allah subhanahu wa ta'ala. Okay, natatag ang Propeta sallallahu alaihi wasallam at pinaramdam niya yung suporta, yung pag-ibig at pagmamahal niya. Okay, naniwala siya kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dahil alam niya sa napakaraming mga naranasan niya kasama ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at sa katauhan, sa pagkakakilala niya sa katauhan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okay? At yung bagay na yun ang nagbigay ng kasiguruhan kay Khadija radhiyallahu anha na yung pangitain na yun ay mula sa Diyos. Na yung pangitain na yun ay mula kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya
nasabi niya na hindi kanya pababayaan. Kasi isipin natin kapag meron kang kilala na isang tao, matuwid na tao, na hindi mo nakitaan ng kahit na anuman na mga masamang pag-uugali, hindi mo nakitaan ng masamang gawa, hindi na pabilang sa mga immoralidad na gawain, 'di ba? At merong ganitong bagay na nangyari sa kanya, parang mas mangingibabaw sa iyo, 'di ba, yung paniniwala sa tao na yun, kasi napatunayan mo na sa sarili mo, napatunayan mo at saka niya bilang may bahay, siya ang lubos na nakakakilala kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya yun yung mga namutawing salita kay Khadija radhiyallahu anha sa mga pagkakataon na yun. Pinatatag ang Propeta sallallahu alaihi wasallam ng suporta, pagmamahal, at yung pag-ibig ng kanyang asawa na si Khadija radhiyallahu anha. So, sa mga sumunod na araw, medyo humupa na yung nararamdaman na takot ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at natigil. Hindi niya muling nakita pansamantala yung nagpakita sa kanya na anghel, si Anghel Gabriel sa loob ng kuweba, at hindi na pumunta uli ang Propeta sallallahu alaihi wasallam doon sa kuweba na yon dahil nga sa nangyari na yon. So, makalipas mga ilang araw ay nagbigay ng suwestyon itong si Khadija radhiyallahu anha para maging malinaw kay ata masiguro din niya at mabigyan lalo ng kapanatagan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kung ano man yung nangyari sa kanya ay hindi mula sa demonyo, hindi mula sa panggagaway, kung hindi pangitain mula sa dakilang tagapaglikha, mula kay Allah subhanahu wa ta'ala. Sinabi niya na pumunta tayo sa aking tiyuhin. Meron akong isang tiyuhin at sumangguni tayo sa kanya, yung panahon isang tiyuhin yun, pero sinasabi na siya ay pinsan o tiyuhin, kasi yung degree alam natin, sinasabi na pwedeng pinsan mo o tiyuhin niya. Pero si Waraka, ang pangalan niya ay Waraka bin Naufal. Sinabi niya na ang tiyuhin ko na ito ay merong karunungan, meron siyang kaalaman pagdating sa mga kasulatan. Isa siyang edukadong Kristiyano. Siya ay isang pagano na nag-Kristiyano at pinag-aralan niya yung Kristyanismo. Kaya natuto siyang mag-Hebreo, yung lengguwahe ng mga kasulatan. Kaya matagal niyang pinag-aralan yun, ang mga pira-piraso ng mga labi ng mga sinasabing kasulatan, mga panahon na yun, at ang ilan doon ay isinulat niya mismo dahil nga natutunan niya o natuto siyang mag-Hebreo. So sinabi niya marahil makatulong siya sa atin at makapagbigay siya sa atin ng paglilinaw kung ano talaga yung nangyari sa iyo. So pinuntahan nila si Waraka ibn Naufal at sinabi niya, "Tiyo," sabi niya, "pakinggan mo yung sasabihin ng pamangkin mo." Sinasabi niya yung sarili niya. So sabi ni Waraka kay Khadija, kung yan ba ay patungkol sa iyong asawa, si Muhammad. So sinabi ni Waraka kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ibn ammi, pamangkin ko. Parang may paglalambing. Minsan, ito ang kaugali ng mga Arab, pagka mayroong magbibigay ng respeto at paglalambing, ay tinatawag mo siya hindi sa kanyang pangalan, kung hindi sa yung ugnayan o relasyon na meron sa iyo. Although hindi siya talaga pamangkin, pero para mapalapit yung loob kay Propeta sallallahu alaihi wasallam. So ngayon, sinabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam kay Waraka ibn Naufal kung ano yung naranasan niya sa loob ng kuweba. At nung narinig yon ni Waraka ibn Naufal, kinumpirma niya, sinabi niya, siya ang namus. Ang namus na tinutukoy ay si Anghel Gabriel, na siya ring isinugo o ipinadala ni Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang propeta na si Moises. So yun yung sinabi niya, tinawag siya ng namus. Ang namus parang sa Arabic parang lumilipad na bagay o lamok sinasabi, pero of course ang tinutukoy doon ay hindi yung lamok o hindi si Anghel Gabriel, dahil meron siyang mga
pakpak. Pero yun yung sinasabi niya na yun yung dumating din at ipinadala ng Diyos kay Propeta Moises. So sinabi ni Waraka ibn Nawfal sa kanila, kay Propeta sallallahu alaihi wasallam at sa kanyang asawa na si Khadija. So sinabi niya, ako ay tumatanda na, at ang tumatanda na buto na ito ay pinalakas at pinakilig, sabi niya, ng mga pangyayari na yon na narinig ko sa iyo. Sabi niya, hiling ko lang sana ako ay malakas pa at maabutan ko pa. Binata pa ako at malakas, maabutan ko pa yung panahon na kung saan itataboy ka ng bayan mo. So parang dito nagbigay na ng hudyat si Waraka ibn Nawfal kung ano ang mangyayari kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya nung narinig yun ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, sabi niya, itataboy ba nila ako? Itataboy nila ako? Sabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, hindi niya sukat maisip na gagawin sa kanya ng Quraysh yun, na itataboy siya, okay, at itatakwil siya, bayan na kinalakihan niya at lahat ng tao ay mayroong magandang ugnayan sa kanya. Tapos sinabi niya, narinig niya kay Waraka ibn Nawfal na itataboy siya. So sinabi ng Waraka ibn Nawfal sa kanya na wala pang dumating na dala ang tulad ng ibibigay sa iyo o na natanggap mo. Ibig sabihin, mensahe sa Diyos o revelasyon na hindi itinuring na kaaway ng mga tao kung saan siya ipinadala. Yun ang naging tugon at paliwanag ni Waraka ibn Nawfal. Yun, of course, ay batay o hango sa pag-aaral na ginawa niya sa mga kasulatan. At yun yung marahil na kita niya na propesiya na mangyayari kay Propeta sallallahu alaihi wasallam. At alam natin na nakasulat sa Biblia o sa Lumang Tipan yung propesiya na ang huling propeta na darating sa huling panahon ay katulad ni mula sa mga kapatid ninyo, ang tinutukoy doon ng si Moses. So ibig sabihin yung propeta na darating ay malaki ang pagkakahalin tulad kay Propeta Moises. At alam natin kung ano ang kwento na nangyari sa buhay ng Propeta Moises, kung paano siya tinakwil at tinanggi ng kanyang mga tao ng Banu Israel. So yun yung naging sagot ni Waraka ibn Nawfal sa kanya nung tinanong niya ulit na itataboy ba nila ako? Oo, itataboy sila. Ngunit sabi na yun nga lang sinabi ni Waraka, hiling ko lang talaga na maging malakas pa talaga ako at bata at maabutan ko pa yung panahon na kung saan tatanggap ka na ng mga revelasyon mula sa Diyos. Okay? Pero hindi nagtagal, mga ilang araw lang pagkatapos nun ay namatay si Waraka ibn Nawfal at hindi niya na naabutan yung pagiging ganap na pagkapropeta at sugo ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So ito yung simula ng pagkapropeta at dito nagsimulang ihayag kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang mga unang talata ng Quran. At inshallah, samahan pa rin ninyo ako sa mga susunod na pagtalakay at pag-aaral natin ng sirah o talambuhay ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At dito inshallah mas marami na sa mga pangyayari, na mga susunod na pangyayari ay makaka-relate na tayo. Lalo na dun sa mga dahil itong stage na susunod na ito na yung stage ng matinding pagsubok kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So, barakallahu fikum. Maraming salamat po sa inyong subaybay. Inshallah, magkita-kita pa rin tayo. Jazakumullah khairan. Uli, papaalala ko sa inyong mga katanungan o question ay dyan lang iwan ninyo sa mga comments. At maaari rin kayong mag-PM sa aking page. Okay? At meron pa tayong mga ibang mga subjects na kung gusto niyo may makapulot pa rin ng aral at makadagdag ng kaalaman sa inyo, tingnan nyo lang po yung mga videos natin at yung mga set ng mga lectures natin dito sa page po. At marami pong salamat. Jazakumullah khairan. Barakallahu fikum. Wa akhir da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.